Saan ngayon ang mga kandidato? Di ba? Ang mga tao galit o natanong, saan ang mga kandidato? Sa kasagsagan ni Bagyong Ondoy, ito ang tanong ni Senator Legarda. Ang mga politiko kasi na karaniwang nakabandera sa mga pahayagan at bumibida sa telebisyon, mukhang nagtatago ngayong higit silang kailangan. Nagmamando sa kanyang tao nang inabutan namin kanina si MMDA Chairman Bayani Fernando. Biglaan ang kanyang presscon at marami ang nagulat sa kanyang venue. Sa loob ng bus na nagsilbing mobile office niya. Ang ilang araw ding nagtago matapos maitsapwera sa selection process ng Lakas Kampi, nagpaliwanag kung ano nga ba ang totoong nangyari. Hindi sa botohan, kundi sa baha. At hindi na raw dapat magturuan, kilala niya ang may kasalanan. Nandito ako, 8 taon na ako rito, hindi nga natin nabago yan. Ako na ako nasisihin. Si Noynoy Aquino na handa raw ibigay sa Ondoy victims ang papiso-pisong pondo na sanay para sa kanyang kampanya, umattend na kanina ng seminar para suportahan ang reproductive health bill. Kahit naman hindi personal na nagpapakita, tuloy ang pagpaparamdam ng ilan. Nabuko sa Facebook ang mga pinakalat na styrofoam na may lamang pagkain at nakadikit na pangalan ni Manny Villar. Umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga taga-Facebook. High-tech naman si Senador Chis Escudero na sa Twitter nagparamdam. Maya't-maya ang tweet updates nito sa mga developments tungkol sa rescue operations sa mga Ondoy victims. Ang manok ng lakas ay punong abala rin bilang hepe ng National Disaster Coordinating Council. Pero kahit Sabado pa ay wala nang tulog si Gibo. Thumbs down pa rin siya kay Legarda. The NDCC was totally incompetent and helpless. Dagdag na hirit ni Legarda, hindi raw makakain ng mga tao ang pagpapapogi ng mga politiko. Epekto raw ang lahat ng climate change. Pinag-iisipan pa raw niya kung tatakbo siya pero hirit ni Legarda, kailangan daw ng Pilipinas isang green president. Inaintindihan ang disaster reduction, inaintindihan ang kalikasan. Kilalang environmental advocate si Legarda. Hindi naman nakaligtas sa hagupit ni Ondoy ang first family dahil mismong palasyo binaha din. Pero binuksan na rin ito para maging evacuation center at mismong miyembro pa ng first family ang namigay ng relief goods para sa mga biktima. Inazara, The Evening News. Well, definitely pag mga ganitong panahon, it's of course it's a time to help each other and wag naman yung magpapakilala ka pa, di ba? But I understand yung nga nabanggit nga natin kanina, yung may styrofoam tapos may pangalan. Through the senator's Facebook account, minention naman nila that they gave away canned goods daw or something like that, but they did not give away lunch packs. Yun ang sinasabi ng kampo ni Senator Villar, hindi daw nanggaling sa kanila. But you know what, in times like these, nobody cares about politicians and people who, the candidates na nagpapapogi, di ba? Okay, girls. Tama kayo, no? Kaya nga ako, pakita na natin yung huling video na pinakita niya sa Malacanang na gagawing Relief Operation Center, no? Yung mga malalapit na nakatira doon. Yun na nga, huwag na intindihin yung politika. Pumunta kayo na malapit sa St. Jude, ibagsak nyo yung gusto nyo ibigay or donate para sa mga kababayan natin para makatulong pa tayo imbis na politika. Yeah, this time the Filipinos are the ones that are shining kasi ang daming relief centers. At marami lahat ng 7-Eleven centers, lahat ng mga eskwelahan, katulad ng Ateneo, Lasal. Natin ay lumalabas sa ganitong. Yan ang bida ngayon at hindi mga kandidato. Yes. Agree dyan, Sherry. Pero kailangan pa rin natin i-check ang mga ginagawa natin pamahalaan, no? Ang malaking tanong ngayon, nasaan nga ba ang mga helicopters ng AFP na pwede sanang gamitin sa mga rescue operations noong kasagsagan ng pananalasa ni Bagyong Ondoy? Ang sagot sa story number 8. Malaking tanong.